So mga kaibigan, matapos tanggihan ni Naoya Inoue ang bilyonaryong Arabo sa kanyang offer ng $15 million para labanan si Casimero Cuadro Alas, ay nanganganib ngayon ng mga titulo ni Naoya Inoue. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan ko, pa-like and subscribe po muna and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, tila hindi nag-iisip, no? Etong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ang laki na ng offer ng isang bilyonaryo po mga kaibigan na Arabo, no? Kay Naoya Inoue, basta matuloy lamang yung laban nila dito kay Casimero Cuadro Alas na gaganapin sana sa bansang Saudi Arabia. Pero mas pinili po ni Naoya Inoue na labanan nga, no, or magkaroon ng pagkakataong labanan etong si Doheny, which is kung titingnan po ninyo, mas maliit yung offer na laban din kay Doheny kung ikukumpara kay Casimero Cuadro Alas. So bakit sabi natin na si Casimero mga kaibigan, malaking pusta po kasi or malaking pera and very high demand si Casimero sa mga Pilipino, which is sa bansang Saudi Arabia ay talagang kilalang kilala at mas marami yung mga Pilipinong sumusuporta sa mga Pilipino boxer tulad na lang ni Cuadro Alas. Kung titingnan po ninyo mga kaibigan, isang alibay lamang or palusot lamang yan ng halimaw ng Japan para hindi niya makalaban ang ating angas ng Pinas. Natatakot po kasi siya na mabisto rin yung kanyang mga itinatago, no? Tulad na lang yung mga itinuturok niya na pain reliever di umano, no? Na kapag sa Saudi Arabia ito ginanap ng laban ay may imbestigan po lahat yan. Ibig sabihin lalabas ng baho, no? Lahat ng baho ni Naoya Inoue. At natatakot din siya na mabigyan ng unang talo ng ating pambato na si Cuadro Alas. Si Cuadro Alas, kumpiyansa siya at alam na alam niya sa kanyang sarili na kanyang talunin at bigyan. Etong si Naoya Inoue, yan po ang kinakatakot nila mga kaibigan. Kaya naman very obvious yung bigla ang kagustuhan ni Naoya Inoue o ng kanyang kampo na umangat po from bantamweight to featherweight division para makatakas lang at hindi makalaban po etong si Casimero Cuadro Alas. Kapag kasi nakaangat na po ng featherweight division, itong si Naoya Inoue, still undefeated po siya sa bantamweight division mga kaibigan at okay lang na matalo siya basta nasa mataas na division na siya or sa featherweight na siya mga kaibigan. Kaya naman nagagalaiti ngayon itong bilyonaryong Arabo mga kaibigan dahil nga po sa napahiya, no? Dahil nag-expect po talaga ng laban, no? Dahil nung mga nakaraan okay na sana, walang problema, pero biglang umatras etong si Naoya Inoue sa magiging laban daw sana nila ni Casimero Cuadro Alas. Well, mga kaibigan, para sa akin hindi pina-priority ngayon ni Naoya Inoue yung malaking pera. Sapat na sa kanya yung maliit lamang nakita basta madepensahan niya at hindi siya magkaroon ng kauna-unahang talo dahil mas malaki pa talaga ang kanyang kikitain sa kanilang bansang Japan mga kaibigan basta mapanatili yung pagiging undefeated ni Naoya Inoue at tinaguri ang Master of Japan mga kaibigan. Kaya naman tignan natin yung mga susunod na update dahil syempre hindi pwedeng hindi niya makakalaban si Alas at kung hindi niya makakalaban si Alas hindi po siya makakaangat ng division mga kaibigan. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.